Dalayaw ng Ginoo nga makabalik makita sa nga tinion sa pagpadayon sa ning aton nga book study. Kag salamat gid nga nagapadayon ikaw labi na gid sa mga tumuluo kag mga pastors and workers kay ini nga program ini nga aton book study. No, that's why nga kun imulang tawon kasi kalambot kita 30 minutes because this is the time nga mag-spend kita time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay karon ari kita sa uling mga inadlaw nga damo sa naglain nga paghangup ang pulong sa Ginoo kag masiling naton nga na out of context bangod nga makuha ka lang sa isa ka bersikulo kag i-support nimo sa imong doktrina o kung sa imong pagtuo. That's why sa aton natun-an sa pagsugod ta among natawag nga ICGesis nga kung ikaw balaya ang magbutang sang kahulugan sa nabasa nimo kaya ang kinanglan nga pagtuon niya ara kita sa exegesis subot na balon nga ang pulong sang Ginoo amo gini ang magatudlo sa aton kung anong butang balon sang author sina anong meaning di ginsulat anong katuyuan. That's why I'm encouraging you to study with me. Kay this is a time of study. May isa ka friend na sila nga ang imo pastor nga ginatudlo daw Bible School. Actually, isa na sang katuyuan ko sa sining program nga makabuligid sa mga pastors, labi ni sa younger ones. Bangod nga kisa daw hindi na amo ang mga principles na ginatudlo kag bangod sa kadamo sa mga writers karon no nga kun imo lang tawon may mga opinion na ginabutang sa Word of God kag isa galapaw man sila sa natawag nga teaching of the Bible kay bangod nga ti bantog sila madamo sa nagasunod sa ila kag ang ila ginasulat nga libro do kabakal ti madala na dayang business no. So however I am encouraging you to go back to the Word of God kay tanan kita especially sa aton nga mga pastors and teachers nga gintag-ang kita sang Ginoo sang sinang obligasyon sa pagtudlo gidya sang pulong sang Ginoo. Di ba hambal ni Paul kay Timothy, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So dapat amo nang aton nga katuyuan no nga ma-divider naton ang pulong sang Ginoo nga may Arab lang natawag nga justice no. Tagaan ta hostisya ang pulong sa Ginoo bago kita mamangkot siyempre kag mag-usar man sa mga komentary no kag sa mga books nya ko nang ilagin hambal hindi agreeable sa Word of God unahon tagid yang Word of God no. I can remember my teacher sang una sa hermeneutics si Brother Travis Moore ngambal niya okay lang na ang mga komentary sa mga books pero dapat unahon gid ang pagtuon sa pulong sang Ginoo. Ang mga commentaries na mga help lang na for you to understand, pero unahon mo gid ang paghangop, pagbasa, pagtuon sang Word of God, word for word. And I'm inviting you to do that. Now, ari kita sa natawag naton pagpadayon sa part 5 sa aton study sa Book of Ephesians. Kag ma-concentrate kita dito sa Ephesians chapter 4. So, ari na kita sa chapter 4. Kag sa bagay, siling diri ang sa chapter 4 beginning this chapter to the end of the epistle to the Ephesians, so the whole book from chapter 4 to chapter 6, Paul emphasizes the importance of Christian walk. He mentioned around 7 walks that the saints must consider in order for their lives to become an effective witness to the world without hope. So ang aton hangpon no, diri sa book of Ephesians ito na naton ang chapter 1, ginpahayag ng Apostol Pablo ang mga pagtudlo na hanungod sa ini nagagawa nga mga doctrine nga na-misinterpret na hanungod sa chosen, predestined, kaga tanan na nga gin-tun-an ta sa Ephesians chapter 1 na hanungod sa mga spiritual blessings, pero natun-an ta nga ang ina-emphasize ni Apostol Pablo sa mga tumuluo. Nga kung ikaw ara kay Kristo Jesus, imo ining mga spiritual blessings kag hindi lang ang kaluwasan ang mga blessings ang Ginoo nga mga espirituhanon kundi gina-emphasize din ni Apostol Pablo ang obligasyon. That's why ang Christianity may ara kita natawag nga pundasyon kag blessing sa halin sa Ginoo, ginluwas niya kita, gipili niya kita kay Kristo Jesus, gin-adapt niya kita no sa family of God, gin-destin kita sang Ginoo to live like Christ. So katahom sila nga mga privileges. Pero kisa ang mga tumulo o dra lang kutob
Kag isa nang gabalik-balik dira kag ginadebatihan ina sa mga bagay nga ginsabdong kita ni Apostol Pablo o sa nagligad nato na ang Hebrews chapter 5 kag chapter 6 nga dapat ato na lang na iya nga hindi sila nga i-neglect kundi nga pabayaan na nato ng aton mga pundasyon ang parte sa kaluwasan, baptism, kag ang mga laying on of hands, kag ang mga basic principle whereas nga nanigulang nanta sa simbahan o kung sa siling kalibutan, dira lang permi ginadebatihan ang kaluwasan, way tala kahalin. Hindi amo nang katuyuan ni Pablo That's why importante nga basahon mong kabilugan sa iya ginasulat. Kay importante may ang pundasyon, no? Pero importante ang obligation kung nga agin luwas kita sang Ginoo. Sa bagay klaro na sa Ephesians 2:8, 9 and 10 Nga naluwas kita paagi sa pagtuo sa bugay sang Dios, kung gintuuhan naton si Kristo Jesus, nabato naton ng eternal life. Pero sa verse 10 ginhambal gidra nga we are God's workmanship created in Christ Jesus unto good works. So, damo sa mga believers nga hasta lang sila sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 kag isa ginadebatihan pa na kag ginamisunderstood pa, no? Ginamisinterpret, no? Kasubong sang na-discuss naton nga ang paghangop nila dira nga ang faith kuno ang gift wrong kay man nga ang faith ya amo na yung pamaagi nga mabaton mo ang kaluwasan. Ang ginatawag nila nga that not of yourselves nga refer inaya sa salvation. So ang gift ya ang eternal life, hindi ang faith. Ang faith ya mo nang ginagamit sa mga tumuluo sa pagbaton, paagi sa pagtuo, or either nga himuon mo ni ang kaluwasan paagi sa imo works. So kisa dira na lang nga debatihay kay asa subong no daw kahat sina nga isyu sa madamo ng mga kasimbahanan. Inang gina-consider nga doktrina ni Agustin, no? Ang Reformed Doctrine. Pero dapat nga ipahigad-higad na kaysa bagay nga even though nga makabigta nga pundasyon ang kaluwasan, kag bintindihan ta na, kag bintindihan ta man sa hinambal ng Apostol Pablo dring nahanungod sa ministry to the Gentile people na tulan nato sa nagligad mo inadlaw, nga si Pablo ya ginpadala sa mga hintil, agod bintindihan ta, nga ang kaluwasan para sa tanan. Hindi lang niya may ginapili lang ang ginong luwason. Kasi Apostol Pablo naghambal gid nga mangungutang siya sa mga Hudiyo kag mga Grigo, no? In fact, hindi lang gani sa mga Hudiyo, no, ang handom maluwas, kundi sa mga Grigo kag barbaro, imaginable, no? Sa mga Greeks and the barbarians, to the wise and to the unwise. So kung intindihon mo yung sulat ni Apostol Pablo, ang ginawali ang mayang balita para sa tanan nga tao. Kasi Apostol Pablo nagapati nga si Kristo Jesus namatay sa tanan-tanan. Pero epektibo lang niyang kaluwasan sa magatuo lang no? So, amo na ang emphasis. Pero there is sa chapter 4 to the end of the chapter, sa book of Ephesians, lain naman dring emphasis ni Apostol Pablo. Emphasize siya diri ang Christian walk. In fact, ang word nga walk, I believe makita mo ini sa book of Ephesians mga 8 times, no? Mutamalon na liwat-liwat ini para nga maintindihan ta ang importance sang Christian walk. So, bago kita magkatugid ya sa sining 7 Christian walk, matuon ta anay diri sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 16 sa ginatawag nga prelude to Christian walk. Ang patumalon mga kabiyanan, mga kauturan nga bago kita makagawi, no? Kag ang atong kabuhi makalakat sinang banas nga ina, dapat intindihon ta nga may mga prerequisite. Kasubong lang akong eskwela ka hindi ka makakadto sa high school kung hindi ka makagi elementary or primary or kinder. So may mga prerequisites, may mga needs. Kag amo na nga tuntunan, no, sa sininga time, sa sininga episode. So number 1, the Apostle Paul appeals that we walk worthy in our calling with humility, gentleness, long-suffering, perseverance, and love. Kaya mabasa ta na sa Ephesians chapter 4 verse 1 and 2. Sila ni Apostol Pablo, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, persevering one another in love. So, nagsugod din sa Apostol Pablo sa sininga chapter. That's why ang gigamit niya nga word, I therefore. Ano ba lang therefore? Hindi ba lang ginagamit na tinaga sa eksperimento? Di kita nga nakaagi eskwela, no? Sa high school or sa college nga may mga laboratories kita, may mga experiment.
Hindi ka man kadiretso hambal nga I therefore conclude. Kaya ti ang therefore nga pulong dira na refer ina sa tawag nato nga conclusion. Kag ang conclusion hindi mo na mahimo kung wala ka observation. Abi naghimo ka mo sang o naghimo kita sang experiment when we were yet in school. Kag pagkadako po sa imo papel mahimo ka I therefore conclude. Ti way ka pagani ka observe, way ka pagani ka pangusisa, mahimo ka na imo sang conclusion. Ti siguro nila mahimo ka guro nga I therefore conclude that I have not understood everything. Hindi ka na magka-conclude kung wala ka sang findings, no? So, nga aging gamit ni Pablo ini ang word nga therefore. Ti si Apostol Pablo natawag na siya nga he is a therefore kind of guy kay halos tanan niya nga mga ginsulat may therefore ginaya wherefore. Pero amo tamalon sina nga before sini nga chapter, no? May mga gintudo si Pablo nga importante. Ang gin-emphasize niya nga paagi sang kaluwasan. Tudlo sa aton kung maid-id kita magtuon ang nahanungod sa pagpili sang isa ka tawo sa kaluwasan nga na-misunderstood sang madamo nga ang tawo hindi ka decide, so kinahanglan pilion sang Dios. Pero the way I understand and most of the fundamentalists understood, no, nga ambot ang bolon sa naya nga kung ginbaton mo si Kristo Jesus, blessing ina nga pinili kita. So bangod sinang kaluwasan na ginhatag sang Ginoo. Pagbangod sining ministry nga ginhatag sa mga Gentile nga na-discuss naton from chapter 1 to chapter 3, ti naghimo si Pablo sang conclusion. Gani bangod sa tong nagkalatabo nga ginluwas kamo sang Ginoo kag ang katuyuan niya nga magkabuhi kamo kasubong kay Kristo, kay may obligasyon kita sa mga hintil kag sa mga pagano, sa mga barbaro, kag sa tanan nga tao sa kalibutan dapat ipahayag tang pulong sang Ginoo. Sila niya, that's why I am pleading with you. I beseech you therefore, no? Kaya ng word nga beseech, kapila man na sulaton ni Apostol Pablo, nabasa mo man na sa Romans chapter 12, I beseech you therefore, brethren. Kita mo si Pablo, man siya gani nagapwirsa, nagapamilit. Gusto ni Pablo, sa iya mga writings nga maintindihan ta, agud nga makadesider kita para sa Ginoo. Hindi sila nga bisa, why ta ka-intindi, maalagad, hindi na pwede ka, Pastor Pablo. That's why kung intindihan tadi, ang may therefore di siya, kaya gusto niya maintindihan ta kung paano taging luwas, kag ano karon ang aton obligasyon, kag karon sila niya bangod sina, kinanglanon, nga magawi kamo sang tadlong. Nagapangabay gid ako that you walk worthy, nga magawi ka sang takos, no? Sa abokasyon, nga gintawag ka sang Ginoo. So the word vocation, no, ginagamit na sa mga bokasyon nga aton na eskwelahan, no? Siguro whether you are an engineer, doctor, a nurse, a businessman, a seaman, kung ano pa da, kay subok na kadamo na sa mga ginatawag natin mga professions, no? Kaya kisabala ang panumduman sa mga katumulo, nga ang ministry para lang sa pastor. That is wrong. Mabasa man natin dito sa Book of Ephesians, nga ang ministry para sa tanan. Sa bagay si Pastor Pablo nagambal sa mga taga-Corinthians, no? Because we have this ministry, that's why ang isulatan niya na gani, taga-Corinto, no? Ginambal niya, we have this ministry. So hindi nga I have this ministry. Actually, ang ministry, pag-alagad sa Ginoo, para sa tanan ng mga tumulo. Amo na ang reason, nga kung diin man tayang vocation, kung diin man taga obra, panumdumon tagid in the first place, nga mga tumuluo kita. Mga tumuluo nga maestro, tumuluo nga engineer, hindi kasi nga engineer nga nagtumuluo, una gadyang tumuluo mo, no? Kaya siya kalipata, malika ako engineer kuya, ako ya musician, ako. So nalipat dapat ibutang niya ang believer of Jesus Christ sa puno, no? Hindi sila nga I am engineer that happened to be a Christian, no? I am a Christian that happened to be an engineer. Ibutang mo ya si Kristo sa puno, hindi sa punta. Agod nga maintindihan ta nga bisan diin man taya nga panalgan sang kabuhi. Ano man yang trabaho naton, no? Nga magawi kita sang takos, no? Takos sa aton pagkatinuhag. Buto malon that we should be a Christian and a faithful Christian wherever we are. Kagisa, nalipatan, no? Labi kong sako bla kayo, ay Domingo gali subong, no? So masimba ko, pagkatapos simba, lipatan mo naman. So ang kabuhi mo,
ka inconsistent, no? Kay man kabuhi mo halin sa Lunes hasta sa Sabado na involved ka sa kalibutanon nga mga butang. Well, kay amo na yung imo trabaho, but don't forget that in the first place, gintagaan ka sang Ginoo sina nga bukasyon. Oh, let me say, no, kay hindi ba kita nga mga tumuluo, kasi aga pangabay kita sa mga prayer request nga prihan ang aton nga no na pag-eskwela, prihan nga makapasar kita, mga mangin engineer, mangin doktor, mangin teacher. Di isa interesado lang ta nga mangin makuha ta sina nga kolokasyon. Pero daw kakason pa naton yang aton pagkakristohanon. That's why a lot of times believers are compromising their lives. Hapos lang mag-compromise nga madala kaya sa imong mga friends, sa influensya sa kalibutan. Because in the first place, daw paaman lang sa imong pagkakristohanon. No, it's not so. The first place, you are a child of God that He has blessed to be a doctor. So kung doktor ka man, o kung nurse, o kung engineer, amo na imo vocation, pero dapat magawi ka nga tumuluo. Because whether you are not a pastor, kay siling ka, ubra lang na sang pastor, di wrong na, kaya ministry para sa atong katanan mo. Agod makita ang kapawa sang Ginoo sa kundiin man kita nga corner sa ning kalibutan. Ginbutang. I hope you understand that. So dala na dang aton nga karakter. That's why we need to grow in the Lord Jesus Christ to become lowly, meek, long-suffering, forbearing one another in love. So ini nga mga characters, no? Hindi naghalin sa aton iyang kaalam kag kusog lang, because as sinners nga naluwas, hindi siling automatic nga magwa ini sa atong kabuhi. When we believe in Christ, kung tumuluo kita, we have to work for this. Amo na ganihang balay Apostol Pablo, that we should work out our own salvation with fear and trembling. Ginambali na sa mga taga-Philippians. So, wala man na siya naghambal nga pangabudlayan mo, agud maluwas. Hindi mo na po tambalon sang work out your salvation. It's like nga kung ikaw estudyante, kinanglan i-work out nimo ang imo assignment, di ba? Agud nga kapasar ka, o kung agud nga maangkon mo ang diploma or something like that. But we do not work out our assignment kung hindi ka student. Di na una nga imo anay workout assignment mo, kag kung makapasar ka sa imo assignment, ma-enroll ka. Hindi. Una anay nga estudyante ka. Dason, i-work out mo imo assignment. O kasabo nga kung mag-workout ka bala sa imo maskulo, first of all, kinanglan ma-intra ka gid daya sa gym, and then you have to work out nga magtubuan ka maskulo. Di kita nga mga Kristohanon, dapat i-work out nato ng aton nga pagkatumuluo. Kaya pundasyon lang ang aton nga kaluwasan. But in order to have a spiritual muscles, in order nga ini nga karakter magsulod sa aton, in fact, kung imo lang tawon, ini siya mga karakter, ang lowliness, meekness, long-suffering, forbearance, fruit of the Holy Spirit ni siya. Kaya hindi niya naton ma-produce. Kung basahon mo ang Book of Galatians chapter 5, sa aton niya nga kabuhi o nature nga makasasala, hindi ta makaproduce siniya nga bunga kay product ini or fruit of the Holy Spirit. It means kinanglan ang tumuluo, mangin aware gid sang presence sa Holy Spirit siya kabuhi. Di ba naton sa nagligad nga ang aton kabuhi, we are actually the temple, or a believer is the temple of the Holy Spirit. Puloy anta sang Ginoo. So kung hindi kita aware sang presence sa Holy Spirit sa atong kabuhi, we can never produce these characters. And that's why there is a challenge sa aton nga mga tumuluo nga magtubo. I understand. Yung mo na yung hardest part ng Christianity, no? To grow up. Kaya hindi maging mahapos ang kinatawag natin process of growing, mo. Sila nga isang iban, which I agree, no? Hapos lang yung magpamata ka. Ang pinakamudlay, no, sa pangabuhi, ang magsagod sang kabataan, no? Pag-agwa sang baby, no? Pagbata sang isa ka baby da, no? Dinamik nga kungkungon, kag malipay kita, kay may baby ta. Pero, ini nga baby, hindi man magtinir nga baby, madako na siya, kag ara na nagasugod ang aton nga obligasyon, no? Pag-provide sa iya sang kalanon, sang balay, kag later on education, kag maabot ang time nga ang bata mo mareklamo sa imo o kung madibati sa imo. So it's not easy to grow up. Amo man na sa spiritual life naton. But there is a need of growing up to become worthy
of who we are, whatever no vocation nga nangin aton. So number one, no, in order to really walk in this path, no, sang natawag natong Christianity, first of all, we should walk worthy of the vocation wherein God has called us. Secondly, there is a verse 3 and 6 that we should strive to maintain unity in the body of Christ. Okay, the maburubod line ni kay silindri ni Apostol Pablo, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body, one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and the Father of all, who is above all and through all and you in all. So ang una gid nga verse ginhambali po ni Paul sa verse 3 is to endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ang natawag naton nga pag-isa kag daw isa ini kadako nga problem sa madamo nga mga kasimbahanan, we will be talking about that. Pero bangod ang Dios isa kag we have one Lord, one faith, one baptism, one God and the Father of all. That's why ginahandom sang Ginoo na tawag nga pag-isa. Sabagay makita mo na nga appeal sang Ginoo sa iya prayer sa John chapter 17, ginatawag naton nga the Lord's Prayer, ang pangamuyo sang Ginoo. Ang isa na da ka item sa iya pangamuyo is that the believers, no, ang mga tumuluo niya maging isa, to unite. Unity is one of the things that the Lord Jesus Christ had been asking. Isa pa ang word nga endeavor, no, ina blang to magbot na balong kabla nga endeavor to keep the unity. Buta mo pangabudlayan mo there is something that we should do, no? Kita nga matumulo may ara kita obligasyon nga pangabudlayan ang natawag na unity of the Spirit. Agod may kalinong sa body ni Christ. So, silindri, ang unity had been a problem of the Lord's churches since its birth. So kung di mo tunan niya yung natawag naton nga pag-isa sang mga tumuluo, halin sa pagsugod sang kasimbahanan, problema na ni. That's why there's a book of Acts chapter 6 verse 1 and 2. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministrations. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. So, sang nagtubo na ang number sa mga tumuluo, no? There were actually Grecians and Hebrews. So there is a competition, maybe bangod na neglect ang atipan sa mga Grecians, mga Greeks, kag ang mga Hebrews tagaan nila natawag naton yung priority o favoritism, amo na nga nagreklamo sila. So in the beginning of time, ang rason dira kon nga di sila mag-unite is because makabig ta siguro ni daw may racial discrimination, bangod nga daw hindi nila mabaton ang mga Greeks, mga Christians. Sabagay, no, tiya mo gimana kay ang Hudiyo even though they became a believer, nga nagtuo sila kay Kristo Jesus, pero ara sa ilayang pagtulunan, no, sa ilayang culture, nga hindi sila kabaton sa mga Greeks, sa mga hindi Hudiyo. Sabagay namin kung tunan mo lang Book of Acts, kibisan si Pedro, kag mga apostles, hindi kaya sila magwali sa mga pagans, no. So namin na kay pag-abot sa chapter 10 sa Book of Acts, nga si Peter, gipadala sang Ginoo sa kay Cornelius, nga hindi siya Hudiyo. Pagdara na talupangdan ni Apostol Pedro, sila na murag-muragan, kag na-realize niya nga ang kaluwasan gali, hindi mo lang para sa mga Hudiyo. Kaya sila niya, now I learned that God is no respecter of person. Ang Diyos wala pinilian, kaya ang gospel para sa tanan. So one of the cause of unity in the church, amo ni, no, nga bangod sang natawag naton hindi bala nimo mabaton ng isa, especially bangod sang rasa, race, or maybe culture. That's why budlay nga upuron mo ang Grecians kag ang mga Hebrews. Kaya mo na sa Acts chapter 15, di ba? Nga may arad lang siya laging ginsulbar, natawag na Jerusalem Council. Kaya ang practice ng mga Greeks o kung mga natawag natin mga Gentiles, no, hindi amo sa practice ng mga Hudiyo. Tiga kastambol ang mga Hudiyo sa ilang ginahimo sa pagkaon nila. Kaya ang ilang kultura lain sa Hudiyo. So hindi nila ma-accept. Kag isa na asang problem sa mga churches nga isa
kung ara sa level bla ang mga manggaranon hindi nila ma-accept ang mga imol, so dapat madula na, no, pag amon ang hindi lahog-lahog na tawag nga Christianity. In fact, I would say na when we talk about unity, ang emphasis here ni Apostle Pablo diri is more on the local body of believers. Kay do kabudlay nga tingubon mo nga i-unite mong tanan nga mga Christian denominations, no? Kati damo sa mga Christian denomination nga hindi mag-intindihanay mo, maybe because of their doctrine nga may lain siyang doktrina, or maybe bangod sang ilang type of worship, no? So amo na nga hindi basta-basta nga i-unite nimo. I believe personally nga ang unity gina-emphasize ni Pablo sa isa ka local church. Kaya mo ang reason kung nga nag-split kiss kay bangod nga kung hindi ka mo mag-intindihanay sa natawag natong kultura, o kung sa batasan, o kung sa level sa pagkabuhi, kaya hindi ka mo mag-intindihanay sa doctrine and principle, budlay gid ang mag-unite. So in a way, that is my own opinion and findings, nga ang natawag natong unity could only be possible in a local church, which hindi gani possible eh. Di ba? Kay diin ba lang ang local church nga wala nga way siyang problema kasubong sini, no? So that's why nga kung ibutang nimo mas lang gabi nga tipunon nimo kag mag-unite ang tanan nga mga kasimbahanan daw kabudlay na guro, no? Kaya mo man ablas na tawag naton ang homes ni bla localize man gani ang home, but balon hindi ka gani mag-agree sa imong neighbor kung paano sila magkabuhi, kag wala man naging plano sa Ginoo nga isahon ang home. That's why mayroon kita nga mga local units, mo na local government, local churches, amo nang tudlo sa pulong sa Ginoo. Whether you agree with me or not, that is just the way I look at it, no? That's why there is a 1 Corinthians. May problem dira. Siling ni Pablo, no, I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. For it had been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you. Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, and I am of Apollos, and I am of Cephas, and I am of Christ. So in the beginning of time, bisan from Jerusalem to Asia Minor to Corinth, or which is actually sa Greece na niya, ara gid ang natugan ng pagbahin-bahin, may division gid yan, no? Tani ang tuyo gid sa Ginoo sa mga local churches kasubong sini sa Corinth, that it should be of the same mind. Kasi siyempre hindi gid maging effective ang ministry kung nagkalinlain ang mga panguna-huna. So sometimes there's a reason nga mayo nga mag-separate sila, no? Agod nga mag-ubdanaya ang palariho pag-intindi, kay as long nga there is a contention in the doctrine and principle, hindi pwede nga mag-unite ang simbahan. Especially now, di ba? Madamo sa mga fundamental churches like Baptist, nga ginasulod sa mga reform, sa doktrina lang nga dali, hindi na naya maintindihan. Ay, amo na nga ang iya sina nga resulta, guba, no? That's why nga even though we believe nga importante kayo ang natawag natin nga unity, no, in our churches among believers, pero isa makita mo ang kabudlayan sina. That's why sila ni Pablo, endeavor. So, sa atong mga local churches, if this is not possible sa tanan nga denomination to unite, I believe pangabudlayan gid sa isa ka local church nga may ara nga pangintindihanay. That's why nga kung may problema sa doctrine, kaya hindi ka mo mag-agree sa inyo pastor, hindi ka mo mag-agree sa inyong mga leaders, ang isa ka believer, hindi mag-agree sa isa, I tell you, hindi gid magkapadayon ang tumuluo sa paggawi sa dalanon nga gusto sang Ginoo nga pagalaktan naton. That's why ang word ring gamit ni Pablo, endeavor, pangabudlayan, magintindihanay. If it's not possible with a group of many churches, kasubong sa panimalayta, if it's not possible with all your neighbors nga mag-unite sa isa ka kausa, as long ang panimalaya mag-unite na. Pero bisan pa gani, no, ang panimalay gaginamo pa,
kag nagadiborsyo pa ang o nagabulagay pa ang mga parents, mapigtuhan ang kabataan. Just the same thing with the local church. I know this is not easy, and it takes a lot of prayer, and even the prayer of our Lord in John chapter 17. Balikon tani buwas no sa aton nga pagtuon diri, kag agon nga mapadayon kita sa pagtuon sa mga katuyuan sang Ginoo sa atong kabuhi, that we should walk worthy of the vocation that God has called us. God bless you.